Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, pag-uusapan po natin kung bakit bumaba po ang presyo ng mga alaga natin. Bago po tayo magsimula mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang din po ito sa obserbasyon ko mga kaibon. Ngayon, pag-usapan po natin kung bakit ba bumaba ang presyo ng mga alaga po natin. Unang-una, marami na rin kasi talaga ang nag-aalaga. Halos mapapansin nyo naman sa group, halos ang nandoon na puro po sealer. Halos puro po nag-out ang nandoon sa mga group. Madalang na masyado mga kaibon ang talagang buyer. Kung meron mang buyer mga kaibon, ang masakit pa yung hinahanap yung mga nagbebenta ng rush. Ngayon mga kaibon, meron din talaga tayong mga kaibon na nagbebenta ng rush. Meron din kasi yan kanya-kanyang rason kung bakit sila nagbebenta ng talagang rush yung pagbenta. Siguro yung mga kaibon natin na nagbebenta ng ganon, merong kanya-kanyang rason pero hindi natin alam. Pero kadalasan siguro yung mga gusto nang mag-quit or kaya naman merong emergency na bayaran or kaya naman sobra na ang dami ng alaga tapos gusto na talaga mabawasan dahil syempre gusto rin makabili ng patoka. So merong kanya-kanyang rason kung bakit nagbebenta ng mga rush na pag-out. Pero yun nga, hindi natin sila masisisi kasi ibon naman po nila yan. At pangalawa, may rason naman po sila kung bakit nila ibinebenta yan. Kaya po hindi rin natin masisi yung mga kaibon natin. Ngayon, dahil sa dami ng nagbebenta, hindi na po pataasan ang labanan. Halos napapansin ko po, pababaan na po ang labanan mga kaibon. Kaya kung meron man buyer, talagang sinasamantala rin po yung mga mabababa ang presyo. Kaya meron din tayong mga tinatawag na yun, mga budget meal, naghahanap ng mga budget meal. Kasi mga kaibon, talagang ang isang newbie gusto mag-alaga kahit hindi newbie. Gusto rin mag-upgrade mga kaibon. Ngayon, nakabili ng rush sa isang mag-iibon. Yung nabiling rush talagang natuwa siya sa presyo dahil sobrang baba, magandang quality pa. Yung nagbebenta na yon ng rush, mga kaibon, merong pangangailangan kaya ibinebenta ng ganong kababa. Ngayon, nabili ng budget meal. So nakuha na yon. Ngayon, gusto pa uli makabili. Kaya doon siguro natin nasasabi na marami ang naging otbura na mga buyer mga kaibon. Pero mga kaibon, ganun pa man, wala po tayong magagawa kung halimbawa ang benta ng iba is sobrang mababa. Yun nga, may kanya-kanyang rason. Tapos pagdating sa mga group, yung mga nagbebenta, hindi naman pataasan ang labanan, pababaan na po para lang kung sino yung mababa, baka yun ang makuha. So nakakalungkot lang isipin na talagang sumadsad po ang mga presyo ng mga alaga po natin. Pero kung halimbawa naman tayo rin yung nasa kalagayan ng iba nating kaibon na nagbebenta ng rush tapos meron namang rason na talagang ang pera gagamitin for example sa pangangailangan, kagaya po ng mga pambayad ng bills or kaya naman pambayad sa mga utang, and then kagaya po ng iba na for emergency. So syempre hindi natin masisi dahil talagang kailangan na kailangan nun. Swerte na lang na makakabili ng alaga po niya. Kaya po ang nagiging trato tuloy ng ibang buyer, dahil nakabili sila ng ganong kababa, ito po ang pinopoint ko, akala po nila lahat ng ibon, lahat ng mabibilihan nilang sealer, ganun ang presyo. So hindi po pare-pareho ang presyo ng bawat sealer. Kahit pareho-pareho pa po ang quality,
pare-pareho pa po ang mutation yan, magkakaiba po ng presyo ang mga mag-iibon dahil po ang kasabihan nga, ibon ko, presyo ko. Kaya wala rin tayong magagawa kung nagbebenta rin yung iba ng mababa. So unawain na lang natin yan. Kung ako naman ay isang seller din na nagbebenta, nag-out, so hindi naman po ako nagmamadali. Kung ano po ang presyo ng ibon ko, yun na po yun. So pwede naman po akong bumigay ng konting discount. Mabilis naman po akong kausap. Dinedepende ko na rin po yan sa layo rin po ng mga bibili. Lalo na po kung for example Taytay ako, ang bibili Bulacan or kaya naman Laguna. So inuunawa ko rin po yung cost ng transpo ng ibon. Kaya nagbabawas din ako kahit papano kung magkano ang presyo ko sa mga alaga ko pong ibon. Kaya mga kaibon, sana bumalik na rin po ang sigla talaga ng ibon. Pero wag na po nating asahan na kagaya po ng mga nakaraang taon like pandemya. Hindi na po natin siguro maibabalik yung ganong presyuhan ng mga alaga po nating ibon pagdating po sa pagbebenta. Kaya nga palagi kong pinapayo sa mga kaibon natin na alagaan nyo na lang sa ngayon muna yung talagang merong market value para hindi naman tayo mahirapan sa pag-out, and then doon naman sa mutation na gusto natin, masaya tayo sa inaalagaan natin. Kaya mga kaibon, para po sa akin, yung pagsadsad po ng presyo ng mga alaga natin, hindi naman to dahil sa mga buyer. Nagkaroon lang talaga ng mga otbura na buyer dahil din sa mga seller. Kaya nga pinapaliwanag ko kagaya po ng napapansin ko po ngayon. Kapag po nag-post ka, hindi na po pataasan ang labanan. Pababaan na lang po ng presyo. So medyo nakakalungkot po yung ganon. Hindi po kagaya ng dati na kapag sinabi mo ang presyo ganito, stable na po yun doon. Kung magbawas man, mas konting-konti lang. Pero ngayon iba na po. Meron din kasing mga buyer na halos sila na lang ang gustong magpresyo ng bibilhin po nila dahil nga yan ay nasanay doon sa mga nabibili nila na talagang mababa ang presyo. Halimbawa doon sa mga gusto na mag-quit or binibenta ng rush, so nasanay sila sa ganon na ganon ang nabibili nila. Ngayon wala na silang makitang nagbebenta ng ganong kababa ang presyo. Yung mga nasa post, yun po ang pinagdidiskitahan naman, at yun na nga tinatawag na inuot bura. Dahil halimbawa nagpresyo yung seller, sasabihin itong nakakalungkot, kay ganito nga nakakuha ko quality, maganda rin ang klase, quality rin yung nakuha ko, pero yung presyo ganito lang. So tandaan natin sa mga newbie, lalo sa mga baguhan na bibili ng ibon, bawat breeder po magkakaiba po yan ng presyo. At bago po tayo magsimula sa pag-aalaga, meron po tayong mga ibang content creator dyan na nagbibigay ng kung ano ang mutation, anong klase ang anong pangalan ng mutation na to. Manood-nood muna kayo, at doon sa mga napapanood ninyo, pakiramdaman din po natin kung magkano ba ang presyuhan ng ganon. So kapag po nalaman na natin yung ganong presyuhan ng isang ibon, ngayon sige, bibili na tayo. Ngayon kapag bibili na tayo, wag naman yung uot-burahin natin ng husto. Lalong-lalo na po, ito ay payo, no hard feelings po ito. Sa mga tao din na nangangailangan ng pera, kagaya po ng nagbebenta ng rush, emergency for example, or may pangangailangan na kailangan bayaran kagaya ng mga bills or whatever pa man yan, wag natin samantalahin. Wag naman sanang samantalahin na binenta sa'yo ng pares 3,000, 4,000 is bibirahin mo, kunin ko na yan 2,000. So yung tao syempre nangangailangan ng husto, yun na nga talagang ibibigay.
Ngayon para sa akin, no hard feelings lang. Ano ang tawag sa ganong sistema? Di ba parang pinagsamantalahan mo lang yung isang taong nangangailangan? Ako mga kaibon, sa totoo lang, alam ng iba nating mga subscriber yan dito at yung mga follower ko sa Facebook. Ako yung mga ibon ko dito, mga materialis ko dito, halos lahat yan binili ko rin po yan. Binili ko po yan sa mga talagang nangailangan na pambayad sa bills or kaya naman pambayad sa emergency or whatever, pero never ko pong inotbura po yan. Binili ko po sa tamang presyo at ang para sa akin, kung ang seller hindi nagsasabi ng totoo at napilitan akong bilhin yung alaga po niya sa gustong presyo niya, nasa kanya na lang po yun. Walang problema po sa akin yan. No issue po pagdating yan sa akin kasi alam ko po ang presyo ng bawat ibon. Kaya po kung may nagbebenta ng ganito ka baba, ganito ka mahal, nagtatanong po ako bakit sobrang baba, bakit sobrang mahal. So alam ko po kung ano ang presyuhan, kahit po ibang breeder pa yan, kahit sinong breeder pa po yan, alam ko po kung ano ang presyuhan ng ibon. Kaya sa mga kaibon natin na bagong pasok din sa larangan ng pag-aalaga, gustong magsimula, alamin po muna natin sa mga Facebook, sa YouTube, kung ang gusto ninyong mutation na aalagaan, magkano ang presyuhan. Kasi meron naman po mga nagko-content pagdating sa presyuhan. Ngayon, kapag po nagbili kayo, alam nyo na po kung ano ang presyo para wala na pong problema sa pagbili. Napaghandaan nyo na po ang budget po para doon. Kaya po sa mga bagong pasok sa larangan ng pag-iibon, ito lang po ang masasabi ko. No hard feelings po dito dahil pare-pareho naman po tayo naghahabi at yung iba natin gusto rin pong kumita kahit papano, pambili man lang ng patoka vitamins ng alaga, pambili ng mga bagong nest box cage. Kung meron man tayong mga kaibon na nagbebenta, lalong lalo na po yung mga nagra-rush ng pagbenta, wag po natin pagsamantalahan. Kagaya po ng ang presyo is sakto lang sa isang mutation, pares for example 3,000 yung presyo niya. Sa tingin mo na yung presyong yon okay naman sa ganong klase ng mutation, wag po tayong tira ng 2,000 kunin ko na, 1,500 kunin ko na. Huwag po tayong ganon na alam nyo naman po yan na kung ano matatawag sa sarili po ninyo. So kapag ka ganon, parang pinagsamantalahan mo lang po yung taong nangangailangan na gustong makapag-out dahil talagang kailangan na kailangan. So mga kaibon, no hard feelings po tayo dito. Ito ay napag-uusapan lang. Hindi naman po to para sa mga newbie. Pati na rin po ito sa mga gustong mag-upgrade, lalo na po yung matatagal na sa larangan ng pag-aalaga ng ibon. So dapat dito kampi-kampi po tayo, wala pong samantalahan. Dapat dito nag-enjoy lang tayo sa hobby, kagaya nga ng sinasabi ko na kapag masaya ka sa ginagawa mo, ituloy mo lang. Nag-hobby tayo at masaya tayo kapag nagkaroon ng painakay, gusto rin nating makapagbenta. Pero yun nga, wag naman sana tayong makakuha ng mapagsamantala. So hanggang dito lang tayo mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.